Hello guys, it's me Milian and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, medyo matagal na rin ang huli kong pag-upload. And eto na nga, yung ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano ako nag-crave sa isang lugar na gusto ko talagang kainan. So yung ginawa ng asawa ko dahil nga paulit-ulit ako na gusto ko talagang kumain sa lugar na yon, ay talaga namang dinala niya agad ako doon. Unfortunately, nung nandun na kami, ayan, kung mapapansin nyo, dito pala to muna sa Tagalag, sa may Valenzuela City. And gustong-gusto ko kasing kumain sa restaurant ng Kamayan sa Palapat. So, time check kami nito, it's around, I think it's 7 or 8 a.m. na kami nakarating. Dahil nagbiyahe pa kami ng motorcycle para lang makapunta sa mga kainan dito. And ayun na nga, unfortunately, sa mga napuntahan namin, walang bukas talaga guys. Sa mga oras na pala na ganyan ay sarado pa sila. I think mga around 10 a.m. sila nagbubuka. So hindi na namin siya maiintay dahil yung asawa ko is night shift siya nung mga panahon na ito. Kaya naman sa umaga ay talagang tagtulog niya. So yun na nga. And ayan, so inikot talaga namin ang lahat ng kainan. And ito yung gusto kong kainan guys, ito yung Kamayan sa Palapat. So meron silang bagong ginagawang facility na kainan din naman and dumiretso pa rin kami. So may napansin kami dyan na nagki-clearing ang mga tao dahil maraming ang water lily na tumubo sa ilog. And ito yung Tagalag guys. So isa ito sa mga tourist destination dito sa Valenzuela City, which is yung Tagalag. And bukod doon, marami kasi ditong kainan na talaga namang very yummy talaga guys at babalik-balikan nyo. So, if mapadpad kayo dito sa Valenzuela City, wag na wag nyo kakalimutang dumaan dito sa Tagalag para makainan nyo rin yung mga restaurant na sinasabi ko. So, marami dito talaga guys and masarap talaga siya, promise. So, yan. Dumiretso pa rin kami hanggang dulo and still wala pa rin kaming nakitang open na breakfast restaurant sana kasi yun yung target namin, ang kumain sa labas ng breakfast. At the same time, yung talagang alam mo yung heavy breakfast na yung kakainin namin. So, ayun. And duman kami dito sa may solar panel ng Valenzuela City. So, yan. Hindi na lang kami pumasok. Sarado ang aming kakainan guys sa Kamayan sa Palapat. Kaya maghanap kami ng iba ngayon. Kasi sarado siya. Aming driver. Wala kaming nakainan dahil sarado ang talagyan. Uwi na lang kami. Hanap kaming iba. So, ayun na nga guys, since hindi kami nagwagi sa aming pagpunta sa Tagalag at walang mga restaurant na bukas na kahit isa man lang sana, ay dito na lang kami napadpad sa may MacArthur Highway sa may bandang Dalandanan guys. And ayun, nakita namin na may McDonald's sa gilid kaya naman napastaff over na agad kami dahil sobrang gutom na yung asawa ko. At sabi ko nga sa inyo, galing pa siya ng work sa time na yan, so kailangan talagang kumain na siya. And after namin kumain, kailangan na rin niya makapagpahinga or matulog na kasi nga night shift siya. So ayun, nag-order lang pala ako ng chicken. Breakfast yung in-order ko, hindi ko na masyadong maalala. Pero yung sa akin kasi guys, ang pinaka-favorite ko lang talaga sa McDonald's ay ang chicken fillet a la king. So yun talaga yung pinaka-favorite na favorite ko. And hindi ako umorder ng iba maliban doon, or if ever naman, pwede ako sa chicken, ganun. So, ganun lang yung routine ko. Every time na pupunta ako ng McDo, hindi ko kinakaligtaan kumain talagang dahil sobrang favorite ko nga siya. So, ayan. Sa asawa ko naman, meron siyang 1-piece chicken, I think, or 2-piece chicken yung na-order ko sa kanya and 1 egg. So, breakfast na breakfast talaga yung order namin dyan, guys. And hindi na kami nag-order ng coffee kasi sabi ko nga, sa bahay na lang kami magko-coffee that time since magna 9 o'clock na ata yan. So, kailangan na namin makauwi kasi kailangan niya pang magpahinga and matulog.
So, ayun, for the eat na ang mga person. So, kung mapapansin nyo, todo asikaso talaga ako dyan before ko kakainin yung pagkain ko. Nire-ready ko muna yung pagkain ng asawa ko. And ayan, nakita nyo naman siya, 'di ba? So, 2-piece chicken nga pala yung in-order ko kasi tinabi namin yung isa kasi sobrang laki ng mga serving. So, meron pa kasi siyang egg dyan, kaya sobrang dami talaga. And at the same time, nakalimutan ko, meron din pala siyang burgers ng mga panahon na yan. So, pinalipat ko siya kasi medyo madilim and ayan, inamoy ko pala yung kamay niya kasi sabi ko hindi ko talaga type yung mga liquid soup ng mga ganitong restaurant or kahit hindi naman dito basta yung parang ang tapang kasi ng amoy na ang tagal mawala sa kamay. So inamoy ko siya baka kasi maamoy nga ganon. So ayan, nag-i-enjoy lang kaming kumain dito and syempre yung mga anak namin kasi nung mga panahon na to ay pumasok na sila. Pero kapag kumakain kasi kami sa mga ganito guys, minimake it sure din namin na um, makapag take out man lang kami ng food para din sa kanila kasi mas gusto namin yon na kahit na lumalabas kami ay meron din kaming mga take out na pagkain para sa mga anak namin. So yun. And ayan, more on kwentuhan lang kasi kami nito kapag kumakain talaga kami ng asawa ko. So, nakakamiss lang yung mga ganitong moment na talagang kina-quality time namin yung mga panahon na yan na magkasama kami kasi ayan na nga, 'di ba? For the goods na ang mga foods, 'di ba? So, kwento-kwento habang kumakain para alam niyo na pangpalipas oras at mabilis lumipas ang oras at hindi namin mamamalayan, maubos na rin yung kinakain namin. So, kahit paano naman yung craving ko dun sa mga pagkain na gustong gusto ko sanang kainin ay hindi pa rin nawala. Pero alam mo yung gutom ka na pero gustong gusto mong kumain ng pagkain na gusto mo pero hindi mo siya makain dahil wala nga. Pero eto na nga, kumain pa rin kami nitong alam nyo na, rice pa rin naman. So, sobrang heavy niya talaga. And ayan, more kwentuhan kasi may mga pumapasok ng mga customers and kahit ano na lang kasi yung topic na pinag-uusapan namin basta may mapagkwentuhan lang kami habang kumakain. So, ganun kasi 'di ba? Nakadepende kasi 'yan sa mga gusto nyong way kung paano kayo kumain. So, ayun na nga guys, tinatapos na lang namin ng asawa ko yung food namin. And still, sabi niya sa akin, may ibang araw pa naman daw na pwede namin puntahan yon. Kaya sabi niya, much better kung hindi kami umaga pumunta kasi baka sarado pa din. And hindi niya talaga ako binigo guys kasi alam niyo, the next day nito I think, pumunta talaga kami doon kahit alam kong pagod siya. I mean, talagang pinilit niya kaming makarating ulit doon kasi para lang makain yung gusto kong makain. Kasi minsan ganun talaga ako guys kapag gusto kong kainin yung pagkain na yun. Talagang yung craving ko hindi nawawala and I'm so grateful and happy kasi pinagbigyan pa rin ako ng asawa ko. So thank you so much sa asawa ko kasi alam mo na bilang babae, marami tayong mga kaartehan sa buhay. Isa na yung mga craving natin. Pero eto sila, tinutulungan tayong maging ma-satisfied doon sa mga cravings natin. And ayun, isa yung asawa ko sa mga ganun. So, proud na proud ako doon, 'di ba? So, ayan na nga, tinatapos lang namin tong pagkain and more kwento lang kasi ganun talaga kami pag kumakain. Ako tapos na kasi ako talaga unang natatapos. And ayan, pakita ko lang sa inyo, patapos na dyan. So, next nitong video na to is yung nakarating kami doon sa Tagalag again. So, eto na siya. Guys, for today's video, nakarating ulit kami sa Tagalag. And natuloy yung kain namin dito sa Kamayan sa Palapan. So, ayan na kami. Paus. Kakain lang. So, ayun, naghanap lang kami ng spots na kami lang dalawa ng asawa ko yung nandun sa location na yon. Actually, itong Kamayan sa Palapat ay medyo malaki. So, marami siyang venue or lugar na pwedeng magkain yung family or kumain yung family at the same time yung mga nagdi-date na mga magjowa or mag-asawa, yung parang ganon. So, dito, nandun kami sa sa may dulo na part kasi walang katao-tao doon. So, kami lang dalawa and yon. Etong time na to guys, to be honest lang, kaya ako nagpara video or nag-take ng mga ganitong klaseng video kasi um, kina-quality time ko yung oras na meron ako sa asawa ko kasi sa mga part na yan guys.
medyo malapit na yung araw na aalis na siya kasi siya ay nag-ibang bansa. So talagang ito yung Yung chine-cherish in-order namin moment guys ay naming dalawa. And sabi ko nga sa pork kanya, yung mga binagoongan. araw na to, sabi ko, tara na pa, Ito punta talaga tayo yung na-miss dun ko dito. sa Kamayan sa Palapat, magdi-date tayo, parang ganun. Kasi Masarap hindi dito naman guys, kami nasa mahilig Tagalan. talaga mag-date. So yun, parang gino-joke-joke ko na lang siya na magdi-date-datean kami. And Bakit alam niyo 200 ka bang pa? ayaw niyang kumain Bakit sa mga ganito, baka daw kasi medyo pag pricey pinaandar ng yung malakas yan, bills lilipan yan. na babayaran namin after. And ako naman kasi, para sa akin, hindi naman kami ganun kayaman or hindi kami mayaman. Ano Sakto pala lang nila kami. nagagawa Meron pag kami, pa yan? pero sabi ko nga, Iniluto nila yan. yung mga ganitong Paano? memories kasi, hindi na siya kaagad mababalikan. Pinakuluan ng So, sinalo na. minsan, kailangan din nating Dami ko po. mag-explore ng, alam nyo na, yung mga ganitong quality time yung husband and wife na kahit pa sabihin Sarap, di natin ba? na nasa point na Sarap kayo pa? na Ha? parang ang tagal nyo na and parang ayaw nyo na ng mga ganito, much better nga Pero habang para may after. tumatagal. Mas maganda pala yung meron kayong time sa isa't isa kasi Dati order mas naman doon natin nyo dito. Ano lang? masisikat yung 189 lang. pagmamahalan yung dalawa, yung parang May cash ganun, na. di ba, nagdadrama. Ano Pero lang? hindi, ayan. More talk 200 lang kami ng dalawa plus yun na. kasi nga, alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo, kapag kami kumakain, ayan, more talking lang. So, yung in-order namin dyan is yung kinikwento ko sa kanya, yung binagoong pork, yon. And yung serving dito is medyo may pagka-pricey. Mama Pero pa kaya hindi pa naman nagdaro ng dito. isa. Kasi Mama mo. ang importante Sabi naman ko doon is pupunta kami dito. mag-i-enjoy kayo at the same time mabubusog kayo ng asawa mo or ng pamilya niyo, di ba? So, sa part na to, hindi namin binitbit yung mga bata Mag-breakfast kasi kami hindi dyan. din naman nila gusto yung mga ganitong Sarado food. kasi And sila nun. ayun na nga, Wala kami naabutan. nag-take out na lang kami ng asawa ko ng Di ba nakalating dito McDo kaya or gusto ko daling Jollibee ba din. yung nabili ko sa mga panahon na yun. Ganun kasi kami kapag hindi namin talaga sila nasasama, nagti-take out na lang kami para naman din, di ba? Para na rin silang kumain sa labas. So, mas okay na rin din kasi yun guys kasi isa lang pa lang kasi yung service namin. So, naka-motorcycle pa lang kami Alam and ko nakakagawa medyo ka ng mahirap naman ganitong kapag ano binibigit ba? namin yung mga bata na Ito, dalawa. ganito kasarap So, no? magiging apat Ito na kami. Baka nagkagawa hindi no? kami kasya. Or Ito hindi na talaga kami nagpe-perfect kasya no? kasi alam niyo na, medyo may kalusugan ang mag-asawa. Pwede pala tayong So, magpakbit ayan, dun eh. more Meron palang kwento, bagong sa napasarap yung Merit. kain ng asawa ko dyan. And kung mapapansin nyo, Magkaiba naman kasi ang kulit ko pakbit sa talaga, binagoongan, diba? di ba? So, wala talaga, ganun talaga eh. Mahilig talaga ako makipag-usap sa kanya every time nakakain kami. Kasi nga, mas dito ko nabubuhos yung mga kwento na gusto kong ikwento sa kanya. Or yung mga part na, alam mo yung may mga part na nangyari sa'yo sa araw na to na hindi mo kasama yung asawa mo. So, doon ko kinikwento talaga yung mga Ayun yun pala kasi eh. ginagawa ko Madalang kasi kita. parang syempre alam ko naman na hindi naman nangyayari or hindi ginagawa Alak. ng karamihan to. Pero para po sa akin kasi yung asawa natin, sila yung One rice po. best half of your life na para bang katuwang mo na siya. Pero siya na rin yung magiging kaibigan mo, barkada mo, best friend mo, kaaway mo. Alam mo yun? Yung parang ganon. So, yun yung parang lagi kong naiisip na every time na may mga gusto kong ikwento, sa kanya ko kinikwento. And yung kagandahan kasi sa relasyon na meron kaming dalawa is every time na medyo sumasama yung kalooban ko Sa sa kanya, mga nasa sinasabi ko itando talaga siguro. guys, to be honest, okay lang siguro sa inyong pandinig, pero ito ako eh, kumbaga, Dapat pumunta tingnan yung kung ano magiging yung gusto view kong mo, maging sabihin, sasabihin ko sa'yo. Kasi, mas achievement na maganda lang yung sa'yo alam na mo. Para by that time, nagdidikditan alam tayo mo sa eh, ganito. mas mabilis Diba? natin Masarap yung ayos, feeling diba? na kumakain sa Parang ganito. ganun. Kasi, hindi man perfecto yung relasyon na meron kayo ng asawa mo, hindi man perfecto ang relasyon na meron kayo, pero, hindi naman kailangan kasi maging perfect eh. Ang importante, nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. So, yun yung akin. And sa part na to, hindi ko na kayang ubusin yung ulam na meron ako. Kaya, ayun, binigay ko na naman sa asawa ko and nag-order na naman ako ng another rice. Ang sabi niya sa akin, magda-diet kami. Pero, to be honest, nakatatlong rice po talaga siya sa Ramon panahon mo, na yan. naghugas ka ba? Pero happy ako kasi alam niyo ba bakit ako happy? The more na nabubusog ko ang asawa ko, the more na mas magiging masaya ako.
Kasi yun naman yung goal ko Parang eh. masarap malinam Yung na. mabusog ko yung pamilya ko. Tingin tayo doon sa may ano, Bilang sa may ilaw ng may tahanan. Tagalog. Siyempre yun Pag yung ano. mga part natin, di ba? Na Titingnan lang natin kung may makikita natin design. na masaya din sila. Doon. At May lalo ilaw. na pagka sa pagkain, wag natin silang gugutumin. Dahil yan lang naman yung puhunan nila. Lalo na Hindi. sila yung Sabi mo, malayo yun eh. magtrabaho para ma-provide Ano, sa atin yung mga needs natin. Lalong-lalo sa na akin sa yan? mga hardworking daddies na Saan sobra-sobra yan? trabaho para sa pamilya. Hindi, nadaanan natin yun, di ba? Naalala mo? Ako din kasi talagang Pumunta tayo doon. trabaho lang yung Thank ginagawa you. niya. And na-appreciate ko yun, matagal na. Sobrang na-appreciate ko yun. Hindi ko lang sobrang nabubokal sa kanya. Pero alam niya yun, nagpapasalamat ako sa kanya. Every time na nagbibigay siya sa akin ng 740. sweldo. And ayun, ayoko na kasi talaga na pag-aawayan yung about sa pera, guys. Kasi yan sa mga pangit na magiging dahilan ng pag-aaway ninyo. Ay, Sa susunod, hindi ka na ko naman sa asawa ko kasi kakabahan pag titingin ka Diyos ko ng naman, dapat. walang tinitira yan sa Alam mo bulsa bakit? niya. Mabigay niya lang sa akin lahat. Kasi mayaman niya. Yun na nga. Hindi lang kasi siya asawa. Siya din yung provider namin. Pero tinutulungan ko rin naman siya, guys. Hindi lang naman ako nagpapabaya. Kumbaga, tinutulungan ko rin siya. Katuwang niya ako sa lahat ng bagay. And yun yung goal namin dalawa, na magtulungan talaga kami. Kasi syempre, di ba, bilang kayong mag-asawa, kumbaga, bumuo kayo ng bago niyong pamilya. So, dapat magtulungan kayo. Hindi yung, kumbaga, pagod na yung isa, tapos mapapagod ka rin. Ganyan ang mango shake na Nagiging masarap yung pag alam mo. nagsasawa na tuloy kayo sa isa't Pag isa. alam mo Kasi puro kakaroon kayo ng like, yung kaaway na kayo. ibang kulay ng hindi Yun totoong naman shake eh. yung problema talaga ng isang pamilya. Or Nalagyan ng asawa, putpulo rin, lagi sobrang ano. karamihan pera. Pero sa part namin, kahit man kulang yan, hindi natin kailangang mag-away dyan. Kumbaga, lagi ko na lang sinasabi sa kanya na okay lang yan. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, every time nagbibigay siya ng pera na maliit lang daw, baka kulang lang. So ako naman, okay lang yan. Gagawin lang natin ang paraan. God will provide. Lagi ko yung pinagpipray na God will provide and I do the rest. So ganun talaga ako. So yun yung ino-open ko sa kanya every time na kapag alam niya na kulang yung pera namin, na kapag naaabot niya na sa akin yung sweldo at wala masyadong overtime. So yun. So ayun, napakwento na ako ng mga buhay namin, 'di ba? Pero ayun na nga, more kain lang kaming dalawa, Jen. And ayan, sobrang happy ko kasi parang ang saya-saya lang na nagbabanding kami ng ganito. Na dati kinikwento ko lang sa kanya. Dati hindi nga natin nakakainan yung mga restaurant, 'di ba? Kumbaga, okay na kami sa bahay or sa Jollibee, McDo. Pero ngayon nag-explore kami sa mga nakikita naming mga kainan kahit saan. And syempre, kakain lang naman kami kapag sobra-sobra or may sobra yung pera namin. Pero kapag hindi, syempre naman guys, uunahin namin yung mga anak namin and yung mga bills and yung mga obligasyon namin, 'di ba? Pero ayun, sige, more kain pa or more lafang pa yung aking asawa dyan. Hindi pa siya full. Kasi yung kagandahan sa kanya guys, hindi masyado siyang umiinom ng mga drinks muna. Kasi nga, para hindi agad siya mabusog. Ako kasi, more on water kasi ako bago ako kain. So, yon, dumating na yung bill, tinanong niya sa akin kung magkano. And sabi ko, mura lang. Nagtatanong siya kung magkano and nagulat siya. Pero, alam niyo ba guys, okay lang yan. Huwag niyong isipin yung babayaran niyo. Yung isipin niyo yung quality time na meron kayong dalawa at the same time, yung mga happiest moment ninyo na magkasama sa mga part na to, diba? So, hatin lang kami ng mango shake dyan kasi medyo malamig tong panahon na to, kaya ayan. So, sobrang thank you sa asawa ko. Sobrang mahal po kita. And alam ko mapapanood mo to kapag na-upload ko to. So, yun lang. And thank you so much guys for watching this video. Sana din nag-enjoy kayo kahit ganyan. And kung may mga more on kwentuhan man ako sa vlog ko na ito, pagpasensyaan nyo na medyo emotional yung person. Pero hindi. Grateful and thankful ako sa lahat ng mga bagay na binibigay ni Lord sa amin. All the blessings is galing kay Lord to. So, thank you so much Lord God for everything. So, yun lamang guys. Sana tapusin nyo hanggang dulo. So, yun lang. Thank you so much and have a great day. Sinising mo.
Sinisimot yan. O, diba? Ubus. Bye-bye.